So Mervin, PAGCOR is both the regulator and the operator of casinos, 'di ba? Parang ikaw yung referee and at the same time naglalaro ka for one of the teams. Yes, 'Di ba? Medyo yes. malabo 'yun eh. Yes. Kasi paano mo itatrust yung sinasabi nila na responsible gaming na guidelines Yeah. kung yung priority nila is to generate revenue from Yes, gambling. yes, yes. So ano yung thoughts mo about that situation or that position of PAGCOR? Mahirap talaga yun. Kasi number one, operator ka na, meron silang mga land-based, di ba? Tapos sila din yung nagre-regulate. Paano pag sila yung Okay nga, paano, nagkamali? di ba, ano yun, Paluin mo slap sarili on mo. the wrist. So ano yun, dahil sa kanila din yun, Yeah. ganun. Paluin yung sarili mo, di ba? So, to be fair naman to them, nasa pipeline naman na yung paghiwalay Talaga? ng roads. Yes, nasa pipeline yun. Kaya lang ang tagal. Sino yung, kailan dapat nangyari yun at sino yung nag-push na magkahiwalay? I don't know who, pero sila naman talaga ang Okay. nagpupush na maghiwalay. Sila mismo. Sige, Oo okay. naman, Credit naman. to PAGCOR. Credit to PAGCOR Shout out to naman, PAGCOR. oo. Okay, sige. Kailangan na nilang paghiwalayan din kasi. And I believe from last year's hearings, dapat ngayong 2026. Ang pagkalas. Oo. Okay. I mean, nakaplano na. Nakaplano na. Hopefully, sana nga. Hindi ko alam what's causing the delay or what, pero nandun siya. Nakaplano na siya. I think ang problema din kasi sa Pilipinas is when a new issue comes up, natatabunan at nawawala yung urgency of the Yes, previous issue. yes. Gambling was such a big issue a Yes. few months ago. Di ba? Yung mga Yes. billboards na ayos naman. Yes. Ibang billboards na wala, bumabalik nga Alam lang. mo ba't nawala? Bakit nga ba? Di ba, remember last year, maingay tayo sa online Oo, gambling, sobra. di ba? Ikaw, ako, ganyan. Dumating yung SONA. At may gusto mo yung Sinabi ni BBM, mahiya naman kayong lahat. Yun na, natabunan na yung online gambling issue. Doon na tayo na, Oo, na left in the nakalimutan. dust. Oo, nakalimutan. Diba? Yan ang problema dyan. So at least that's good to know na eventually magkakahiwalay. Pag Yes, nagkahiwalayan, ano yung expected benefits nun sa mga tao? For me pagka naghiwalay ang operator at regulators, dapat yung matututukan talaga yung regulation. Kasi ngayon parang hindi, no? Oo. Sobrang And lackluster. if you look at yung mga regulations nila, okay naman sana yung guidelines, yung implementation lang sana. And Correct. yung nung inaaral ko yung mga guidelines nila locally, it could have been more specific yung mga ibang aspects para walang gray area. Ang daming gray area. And ang problema sa gray area, nagkakaroon ng room for interpretation ng mga people, ng mga casinos. Yes. For example, ito yung post na linagay mo recently. Pasok ba talaga sa guidelines na kung bumili ka ng isang Tropical Hot Game Zone burger, ay pwede kang lapitan ng isang promodizer at bigyan ng 100 GC para magsugal? Oo. So yung nasa guideline exactly nakalagay is dapat, ito yung sa ads Oo. Pero yung mga promo sa mga stores na ganyan, Hindi covered. parang dapat nakalagay pagka magpo-promote kayo ng ganyan, dapat explicitly nakalagay. Meron yung yung promo nila, yung banner nila na if you're under 21 bawal. The typical. Gambling can be addictive. Pero pwedeng gawin yun, technically. Oo hindi kasi siya illegal So magkakaroon na ng casino burgers. Oo. So, Baka naman magkakaroon na ng casino Happy Meal. pero yung malabo kasi doon, no? Sige, punta tayo sa billboards. Merong isang part na doon sa guidelines na nakalagay sa section na dapat hindi siya mag-attract ng attention sa mga minors. Yung mga influencer at endorser, Exactly. puro bata. Pero kasi, hindi nakalagay doon ano ba yung nakaka-attract sa mga minors. Walang definition. Wala. Okay. 'Di ba? So, yun na lang billboard, kulay bubble gum. Nakaka-attract sa mata yun, 'di Ng ba? minors. Actually, Tapos nandun si Kim Chu. to your point, if you take a look at most gambling promotional materials today, majority of them talk to a younger audience. Yes. Which is very disheartening. Yes. Lalong-lalo na ngayon na naghihirap na nga ang Pilipinas with the rise of gas, di ba? Tapos sobra pa ang promotion sa casino para mas lalo pang mawalan ng pera yung Yes. Parang nila overtaxed, underserved, tapos tinetempt ka pa mag-casino. Parang yun yung nagiging current Predatory situation marketing natin. talaga. Di ba? Predatory marketing in the sense na ang tinatarget talaga nila yung mga mahirap Imagine yung mga karinderya. I have one story. So there are ad campaigns now going out on X, mga videos. At yung mga videos na yun, pinoportray yung gambling as a pathway to success. O bawal yun. As a pathway to parang, may kakapera ka na, magiging successful ka na, pwede ka mag-tournament Yan, bawal dito. yan. Nasa guidelines ng PAGCOR Ang yan. daming videos na ganun ngayon, Yan, natalamak bawal ka. yan. Pero na-approve sila. Ayun. Dapat yata, i-guess natin yung yung bagong presidente ng Ad Standards Council. Kaibigan natin yun, si Bonat, si Ronald Barrero. Bonat, kung nanonood ka, punta ka dito. Ikaw ang next guest namin, di ba? Ayun. So technically, bawal yung Bawal mga yun, ganun. bawal yun. Ba't lumulusot? Explicitly nakasulat yun.
So bakit lumulusot? Hindi ko alam. Na dapat it should be a game of luck, parang ganun. Oo, dapat nga hindi nga, yun, tama yun. And hindi mo na nga kailangan banggitin eh. Pero when you portray gambling as a way to succeed, na umasenso, Yun yung bawal mga yun. talamak na videos Bawal niya. yun. Grabe. If ganun ang interpretation sa'yo, most What likely, more? ganun yun. Oo, diba? and what more everybody else watching Yeah, it, diba? yeah. So anyway, you mentioned kanina na it is very predatory. Siguro as someone who's been inside, kailangan ma-explain din kasi natin paano ba kumikita ang isang casino at bakit yung nalulugi talaga dyan, yung mamamaya, yung ordinary Filipino na pumupusta. Baka Yes. pwede ma-explain yun. Okay, so ito yung nag-viral ko na post last year. You shared it, a lot of people shared it. So, kailangan natin maintindihan na yung games, sa legal, in the legal context, yung mga games, merong RTP yan, RTP is? return to player. Okay. So ito, may guidelines din to ng regulator na dapat at least may minimum rate kayo na let's say 98%. Okay. O siguro na 95 na lang, 95 para hindi tayo wala Ibig tayong sabihin nun, 95% ng pinusta mo at least bumabalik? bumabalik. Pero ito yung catch Nangyari doon. ba yun? Hindi, ito yung catch doon kasi. Ito yung explanation doon. Hindi yun sa'yo lang. Hindi yun particular sa session mo. Disbursed to everyone To everyone playing. So sure talaga matatalo. Oo. So ibig sabihin, kung 95% dapat bumabalik sa mga naglalaro, this is, binibilang yan sa 10 million samples ng spins. Let's say sa slots. 10 million sample spins. Dapat 95% doon bumalik. Oo. So ilan yung naglalaro ng 10 million spins? Madami. Correct. So that, ibig sabihin, yung 5%, sure win na yun ng casino. So by design, casinos talaga, malulugi talaga karamihan ng mga naglalaro. Yes. Okay, Oo. so Kasi sure panalo na sila sa 5%. Okay, let's hold that thought. Let's hold that thought. Yes. So kung sure tayo na malulugi talaga karamihan ng maglalaro, bakit sobrang liberal ang gobyernong to in promoting casinos locally? Ang taas ng Revenue contribution. Pero at what cost? social cost. Oo. Social cost yan. So ang Social tanong cost na magandang pag-usapan, and siguro you can also chime in, is the social cost of broken families, death, suicide, Yeah. worth this revenue? Hindi. Definitely hindi. Kaya nga ako naman is I am pro-choice. I remember last year, ikaw, pinopost mo nga, tanggalin na yung online Oo, gambling, oo. di ba? So parang ako nga sabi ko, magkaiba kami ng pananaw ni Carlo. So, Pwede naman tayo mag-usapan dito. Joke. so baka i-unfriend ako nito, pero hindi ka naman ganun. No? So anyway, so yun ako. Pero ako, at talaga ang call ko dito, stricter regulations. Kasi nakita ko na how a strict regulation work. Talaga? Sa anong Sa baka? UK. Sige, baka pwede mo ikwento yan. Sa UK. Baka makumbinsin mo ako na wag outright Sa ban. UK. So example na lang sa mga billboards. Okay. Sa UK, naka-explicitly, naka-itemize yan. Bawal yung paggamit ng mga, yun nga, yung mga bagay na makaka-attract sa ano. And then naka-itemize yun, bawal influencer. Talaga? Oh. As in specifically? Yeah. O di na pwede magpa-party Kasi sila kung Bingo Plus yung na mga tao na, influencer? oo, di ba? Kasi kung yung tao na nakikita mo doon, halimbawa, yun nga, example ko, si Kim Chu, kilala ng mga bata yan eh. Manny Pacquiao, kilala ng lahat. Di ba? Vice Ganda, kilala ng lahat. So, bawal dapat yun. Derrick Rose, pinapunta pa rito to promote, di ba, sa mall. Yung na- sports betting. Yes. Wait, so sorry so sa UK, hindi pwede artista, hindi pwede influencer. Hindi. Kailangan normal looking Kasi nga, person. mababiolate niyo yung line item doon na it will attract yun. Kasi marirecognize nga siya ng mga minors, ng mga vulnerable, ganyan. Ay, naman And pala, also, may ganun in naman terms pala of, di ba, may blueprint na, gagayahin na lang. So, in terms of yun naman, mga billboards, dapat hindi present yung mga ganun sa mga area na mataas ang concentration ng mga minors. So bawal talaga. Bawal din. May makita tayong billboard sa EDSA tsaka sa tapat ng mga eskwelahan. Oo, tapat ng mga eskwelahan. Ganon yung sa UK. Pagka yung lugar na pagtatayuan mo ng billboard, marami yung concentration ng mga minors, ng mga vulnerable, bawal din. Ganon. Tapos bawal din nga yung makukulay. So, kumbaga, yung gray area, they tried to eliminate as much as possible. So, it's not as extreme as Singapore na tipong... talagang bawal. Hindi, technically pwede, pero may fee pwede. ka yata kailangan bayaran eh. Di ba? Parang ganun yata yung setup nila. So, hindi ganung level of Hindi strictness. Pero this one, sobrang clearly defined yung Yes. box on where Yes. people can potentially gamble. Oo. And siguro that extends as well to the kumbaga the online space as well. So, siguro throughout the last few months, may mga nakausap ka naman na kahit paano are supportive, di ba? Siguro even from the government side. Siguro ang thinking ko lang is, why do you think they haven't gone to that level of being very specific? Is it because of the lobbying? Or is it just because of, sorry for this term, the sheer incompetence of the people who want to regulate? Or baka nga, dahil yung regulator and yung operator is one and the same.
Yun din, oo. Kasi kumikita sila eh. Mm-mm. Kumikita sila eh. Kailangan pa rin naman nila, at the end of the day, kailangan nilang kumita, di ba? Pero, ang sa akin lang, hindi naman siguro dahil incompetent or what, baka wala nag-a-advise ng tama. I don't know I don't know. Baka wala nag-a-advise ng tama. Wala silang resource person na tama. I don't know. Pero sana meron. Baka sa next public hearing, dapat nandun ka. Takot. Yari. Nakakatakot. Tell mo, if it means something a lot, or if you were blessed with the knowledge about it through your Yeah. life experiences, it means na it's part of your calling in life. Yes. Oh. Diba? Ano yung If you sinabi connect nila? the dots, no? Oh, ano yung sinabi nila? For evil to succeed, parang good men, parang do nothing, parang gano'n, di ba? Oh, so kasi dalawa ang, ano yung sabi ni Chinky, right? Dalawa daw ang sin. Sin of commission, tapos sin of omission. So, kasama doon yung omission. Dahil alam mo, pag wala kang gawin, yari ka kay Jesus. Di ba? So anyway, so going back, doon sa mga sinabi mo mga bata na nabibiktima ng casino, ang dami ko narinig na tawag na, ang dami nag-message sa akin, I'm sure baka sa'yo din, na mga nalulung sila sa sugal, hindi nila alam ano yung gagawin nila, baon na sila sa utang. Kung may mga taong gano'n na narinig mo, or at least you've come across in the past, what is it that you tell them to try to get out of that spiral that they're in? Unang-una kasi, doon muna tayo sa bakit sila napunta sa situation na gano'n. Yung black market. Ano yung black market? Yung illegal sites. Yun yung danger doon sa sinasabi mo na, hindi, tanggalin natin lahat ng online. Kasi dadami ang illegal. Pagka tinanggal natin lahat yan at walang regulation, walang oversight, walang accountability, lahat pupunta sa black market. Andun yung mga scam, nandun yung mga nalulong na wala nang way out, andun yung mga kumita na pero hindi makuha yung pera nila na Ayun na mas malala kasi akala nila nanalo na sila. I have experienced that na yung mga nagdi-DM. Pero I would always tell yung mga wala pa naman, isa pa lang so far ang nag-message sa akin na addict sa sugal. Advice ko lang talaga yung may mga free help. Free help na pwede Huwag mahiya. Oo. Meron naman na. And to be fair naman, yung isang gambling site na nakita ko kahapon, dati wala eh. Sa ilalim nung website nila. Ngayon, meron meron ng na. mga links nung Yun naman pala eh. So that's, nag-e-evolve naman and that's good na nag-e-evolve. kumbaga dahan-dahan. Yeah. Pangit pakinggan. Nag-grow ang industry. Ay, not a nice way. Nice There way. are a lot of help out there. So, follow up to that. So, yung nag-PM sa akin, kaya daw siya, and I'll name the celebrity kaya daw niya sinubukan kasi nakita daw niya si Meme Vice na doon sa ad. Yung back to your point na yung mga celebrities being a lightning rod for people to recognize and trust these brands. Yeah. Diba? So, and I'm sure hindi lang si Vice Ganda ang may gantong klase situation. Ang dami ng mga artista nagpa-promote ng gambling. Nandun si Alden, nandyan si Kim Chu, sino ba? Ang dami, karamihan sa kanila. Kahit nga yung David something, di ba? Nag-promote din ng casino at one point in time. And sobrang dami pang iba. And what I'm getting at is, at what point do these influencers, and this is a very hard question, and I think we have to discuss it. At what point do these influencers become enablers of this? Kumbaga, experience, hindi ba nila nare-realize na kasama nung paycheck na yon is yung sinabi mong 95% na, alam mo yon, yung karamihan talaga ng tao nalulugi. Hindi ba nila naiintindihan yun? So what do you feel about that particular point? Mabigat, no? Moral na lang talaga yun eh. Morality na lang talaga. Pera o dignidad. Pera o dignidad. Diba? Pero ang problema, parang kahit i-promote mo, dumadami pa nga brand deals mo pagkatapos eh. So, yun eh. Yun na lang. Si Piolo Pascual na lang eh, diba? He was like promoting... Nasa commercial pa siya noon na isang insurance company, di ba? Tapos biglang ganun. So, for a while, nawala naman na siya doon sa insurance kasi... In fairness to the insurance company, diba? nawala. At least they stood their ground and they stood their values. Yes. Pero pagdating sa ganun, wala, ultimately, it's the decision of the influencer or creator outside of a regulatory framework. Kasi kaya naman nilang tumanggi. Baka ganun talaga kalaki yung bayad. I can attest to that. Nagka-offer ako before pero tinanggihan ko. Sana maganda na studio natin, Rai. Sana meron na tayong dedicated. Pwede mo bang isiwalat kung magkano? Basta more than, 7 digits. 7 digits. Pero hindi lang 1 yung nasa una. Wow. Pero yun nga, kung tinanggap natin yung Rai, meron na tayong warehouse. Meron na tayong mga studio. Grabe. Siguro hindi lang 2 kayo nandito. Siguro 3 na kayo.
Sa laki dinagdag. Magre-retire ka na. Oo. Pero makikita mo lahat sa Facebook post ko, nagsistream ako ng mga gambling ano. Oh my God. Oh, naglalaro ako ng slots, 'di ba? Diyos ko. Pero alam mo, napaka-deceptive din pala kasi yung, and siguro maganda yung pag-usapan din to. Yung ibang deals pala are structured in a way na parang maglalaro ka lang gamit hindi mo pera. Yeah. Oo naman. I mean, alam naman natin yan, hindi lang kasi like sinasabi. Pero I'm sure lahat ng nanonood, Deceptive marketing. I mean, majority ng nanonood, for sure alam naman na hindi naman talaga nila pera yun nilalaro. Baka free play lang yun or what, di ba? Oo, pero mukha kasing pag nanalo sila, milyon-milyon, parang kung mag-celebrate Parang sila. totoo, akala mo. di ba? Di ba? So anyway, going back. So, katulad na pag-usapan natin kanina, a lot of Filipinos gamble because feeling nila, yan na lang yung only way nilang yumaman. Yeah. And alam ko yan kasi I sat in a FGD before for something like this. In my previous life in advertising. And yung sinabi nila was yun nga, parang feeling nila, it's a ticket to become successful. It's a ticket to get ahead in life na sorely they feel like wala silang pag-asa. Kasi I think yun yung kailangan maintindihan ng mga tao. Maraming Pilipino, dahil sa sobrang daming problema, diba, sa sobrang daming issues, yung iba sa kanila are, kumbaga, really losing hope already. And they feel like gambling is ang patag mo dito, last hope nila, which is sad, Mali, diba? mali talaga. If ganun yung mindset, wala talaga. Oo. So, yung malungkot dyan, parang nagiging ano pa nga siya eh. Parang nagiging additional poverty tax if you think about it for the working class, no? So, with that said, pag ganun yung situation, apart from yung sinabi mong regulation na stricter, is there anything else that we can do to ensure na, alam mo to, yung hindi siya ganun katindi yung social ills that it brings and yung social cost, na grabe talaga yung impact? Yeah. Education, number one, education talaga. Malaman nila kung ano yung black market, malaman nila ano yung gray market, malaman nila ano yung legal na mga pwedeng paglaruan. Number two, dapat maintindihan nila what goes around inside, yung RTP nga, yung return to player. Dapat maintindihan nila na lahat ng games are totally random. Hindi naman yan dinadaya or programmed. Although yes, it is programmed na magbigay ng 95% RTP, pero hindi siya programmed para dayain ka. Lahat yan totally 50-50, mananalo ka, matatalo ka, yun lang yun. Parang sa sapatos, di ba, fake original. Parang ganun. Tapos kailangan nilang maintindihan na this is not a way for you to succeed in life, na ganyan. Yung mga bonuses, merong mga wagering requirements yan, meaning hindi yan free na binigay sa'yo. Merong baka kailangang spins na gawin para manalo. What do you mean by that? Yung mga wagering? Kasi di ba minsan may mga promo yan, bigyan kita ng 100 free bet. Ganyan. Madalas nangyayari yan. Di ba? 100. Akala mo kasi pagka 100 free bet na lahat ng napanalunan mo after you tayain mo yan, sa'yo na. Hindi. Meron pa yan na, kailangan mo muna yan itaya ng mga 50 times. Bago mo makuha? Bago mo withdraw? Oo. So, ang tendency talaga nun, maubos. Maubos. Pero pagka hindi naman naubos at nanalo ka, di swerte mo. Ganyan. Ano yung chances nun? Mababa. In fairness, in terms of customer journey tsaka marketing, talagang na-master nila yung science of trying to hook people in and get addicted to gambling, di ba? At Nakaka-stress saka na isa pa, ang gusto ko rin mangyari is for these platforms na magkaroon ng proactivity pagdating sa player safety. Ano ba yung player safety? Sila na mismo yung maglagay ng mga guardrails. Let's say deposit limit. So bago, sa experience ko yung sa amin, bago ka makapag-deposit on your first deposit sa platform, kailangan mo muna mag-set ng minimum deposit limit sa sa account mo. Let's say halimbawa 100 per week. Kailangan mo mag-set. Maximum, minimum? Minimum or maximum, pwede, kahit ano. Minimum kasi para masakit talaga. Maximum. Okay, sige. Maximum. Para sagad, para pag halimbawa, 100 lang sinet mo per week. Pagka na mo na yung 100, di ka na makaka-deposit until next week. Pero voluntary yun? Voluntary yun, optional. Optional. Pero at least merong ganong guard. Kasi ngayon wala. Wala. Yung iba meron, yung iba wala. So ibig sabihin, hindi ganun siya That's why I'm calling for the operators nga to, na maging proactive na lang. Lagyan na lang natin. Number 2, session time reminder. At least kahit pa paano, ma-interrupt yung laro nila na nagpop up, 30 minutes ka na naglalaro. Again, this can be optional. Pwede mo i-trigger on-off yan. Diba? At least nandoon. Ano pa? Self-exclusion. Ito pinakamalala, self-exclusion. If you want out, self-exclusion is the way. Pag sinabing self-exclusion, self-excluded ka na,
sa lahat ng casino, kesyo land-based yan or online, dapat hindi ka makakalaro. Forever. Forever. May pwedeng ganon. Hindi, hanggang 5 years yung sa experience ko hanggang 5 years. Pero sa ibang bansa may ganon. May ganun. Dito wala. Dito meron, pero meron tayo sa Pagcor. Centralized siya. Ang maganda sa atin dito sa Pilipinas, pwedeng kapamilya mo mag-self-exclude sa'yo. Oo, pwede yun. Uy, may ganon? Meron tayong ganun. O, diba? Ang dami kasi hindi alam. Tapos, Teka. How does that work? so mag-a-apply ka for, yun nga lang, form pa Form? siya. Form pa siya. Medyo matrabaho. May fee ba yan? Wala naman. O kaya akala ko, may tax na naman eh. May form siya na kailangan mo pang i-apply, sulatan, fill up, ganyan, submit mo sa ano. Kasi dati kasi land-based lang tayo, wala pa naman tayo online eh. So sasubmit mo yan sa central office ng Pagcor, tapos po-process nila yan hanggang ma-block ka na nila sa mga land-based. So, syempre ngayon may online na, di ba? So nagta-transition na sila into online din naman. Pero kung wala pa. Meron na, nakita ko na yung site, pero for some reason, minsan down siya, na pwede ka na mag-online apply. Pero minsan naka-down yung site eh. I haven't checked recently kung on na ulit siya. Pero pag blinak ka ng mga sa land-based, pati ba sa mga online Dapat. casino, ibablock ka rin nila? Dapat. Okay, so yung second question is, pwede ba yung mangyayari without the consent of the gambler? Hindi, kasi number one, ang mag-a-apply dapat si gambler. Pero sabi mo, pwede yung pamilya. Pwede yung pamilya, Oo. yeah. So sabihin natin, nakita ko yung, sabihin natin tatay ko, sugarol. Naubos na yung pera, sobrang addict na, hindi maalis-alis sa kanya. Pwede bang ako ang mag-apply without him knowing? Ay, hindi. Kasi kailangan mo ng mga ano niya. Kaso kailangan meron ano pa rin, may consent form ng gambler. yeah. Sana pwede. Oo. Oo. Tapos, yun nga, pagka self-excluded ka na, ang mahirap kasi dito, I have heard of stories where si operator mismo failed to block yung person. Okay. In fact, ang pangit pa ng sistema natin because ang kwento ni player, nagpa-exclude siya, applied na yung exclusion niya, kinontak niya si operator, si online operator, si online platform. Sabi niya, excluded na ako, ito yung proof, ganyan. Paki-block na ako sa site nyo. Abay, tinry pa siya i-retain. No customer service. So, ibig sabihin, andito yung failure, Inalok pa siya ng credits. Hindi naman. Pero ayaw isara yung account niya. So, andito yung failure na baka yung mga customer service reps ng mga online platform dito, hindi trained to handle responsible gambling queries. Well, clearly not. Oo, saan nangyari yun? If that's happening, like what you mentioned earlier. So ako, sana proactive din yung mga platform sa ganun. Na sige, ganyan kakahaba yung storya ng pag-a-apply ng self-exclusion sa Pagcor, maging proactive na sila. If someone wants to self-exclude, process na nila, block na nila sa lahat ng brands nila. Ganun ang self-exclusion eh. Let's say, halimbawa, yung pinakamalaki na, yung Bingo Plus, yung Plus. Marami silang di ba? Marami. Parang Arena Plus, Diba? Bingo Marami Plus, silang di Something ba? Plus. So if ako, halimbawa, magpa-self-exclude ako sa isang brand nila, automatic lahat ng sister brands, blocked ako. Ganun siya dapat nag-work. Sana proactive gawin na lang nila. And then saka sila makipag-coordinate sa Pagcor, ayusin yung papeles or whatever. Is there like a chain that's very proactive in self-regulation right now sa nakikita mo o wala? Wala talaga. Iba Habol sila. talaga. Oo. Pera talaga. Ay, nako. Yan ang problema, kaya nakita mo nangyayari sa Pilipinas, no? Yeah. Tuloy-tuloy ang dahil sa mga ganyan issue. In fact, there are pages na, inaral ko yung isa-isa, there are pages na, ang hirap mong hanapin yung responsible gambling page nung Dapat yan, explicitly sa landing page, meron na agad link na ito yung responsible gambling section namin. So when you click on it, ito yung mga options mo for you to be in control. Nakalista. Diba, at least alam ng tao na, okay, ito pala yun. So going back, it's about education. Yeah. It's about putting a very solid, clear framework for regulation. And it's about the execution and implementation. Yes. If we're able to do these three things, hopefully, Yes. then it will allow for, I guess, a healthier gambling industry. I'm not sure I can get on board with that, but I respect I'm still on the side of just ban it completely. Or at least the Singapore model, I think, makes a lot of sense. Pero alam mo, to your point, so I recently gave a talk in Soler. So there was a brand who rented one of the conference halls there. Tapos I gave a talk. Tapos I was able to talk to some of the staff ng casino. Tapos ito rin siguro yung part na minsan, if you're so emotional about something, you don't get to see the potential impact it would have.
So I was talking to some of the staff. And then, kwento sa akin nung isang waiter na parang galing siya ng probinsya, tulad daw yung trabaho niya, tapos nakaka-promote lang niya as assistant manager, tapos parang happy siya. Kasi tinanong ko lang, kamusta ka dito? Kamusta trabaho dito? Ang dami niyang kwento. Di ko nga alam kung kilala niya ako at anti-gambling ako eh. Pero ang dami niya kwento. Tapos doon ko lang na-realize na may good side din siya, I guess, employment ng mga tao who end up working there, who end up having a job. So maybe, I will concede to your point na maybe nga we should let it stay there, but on the premise talaga of very strict regulation. Oo. Diba? Grabe ang mga fine sa UK pagka nagkamali ang operator. Ay, naku. Ay, gusto ko yan. Ano ka talaga? Kumbaga, doon na lang kunin yung dudugo. Doon na lang kunin yung pera para ibaba yung VAT. Exactly. Pwede. Diba? Let's say yun nga, yung sample ko kanina, itong operator who failed to self-exclude this person. Ang Dapat laki ng fine na fine yun. doon. Oo, ang laki Meron ng na tayong fine fines doon. na malalaki. And meron naman, pero hindi ko alam kung paano nila fina-fine or nagkakaroon na lang ng mga You know under what? the table. At the end of the day, to your point, I think the moment na matuloy talaga yung, I'll add to the three things, kailangan talaga matuloy talaga yung pagkalas ng Yes. ng regulatory tsaka operational capacity ng PAGCOR. I think if that happens, plus the three things that we mentioned earlier, then we should be set up for better success. Yeah. So yung industry na to, kung napansin mo sa ads, lagi nilang ginagamit yung term na gaming instead of gambling. And this is something that I feel very strongly about. And I think a lot of gamers also as well. In fact, I used to work kasi in an online gaming company, Level Up. Yeah. And now, every time I have to say I used to work at an online gaming, kailangan kabitan ko ng, hindi yun yung casino Diba? Kailangan ko na sabihin yun kasi they equate gaming already to gambling. So, sa tingin mo, yung pag-shift from gambling to gaming, is it like a deliberate rebrand attempt by the companies to sanitize what it is that they're doing? And do you think they should stop doing it? I think they should stop doing it, pero ito lang, to give you an information, hindi lang naman dito yan Tagal nang ganyan yan. Sa buong mundo, ganun Matagal talaga. na, oo. Matagal na siya na nag-shift from gambling to gaming. Tagal na. Hindi ko alam paano nag-start. Hindi ko na rin maalala. Ang tagal na kasi. Pero matagal na siya I'm talaga. sure it's the fault of one advertising person that was stopped for a brief to make gambling be more friendly. Or Matagal na siya na na-adapt na lang ng Pilipinas. So hindi siya talaga dito lang na sinadya nila para magmukhang matagal na. kumbaga it's a global thing. Oo, Pero you yun agree na that yung it should be stopped. Oo naman. Call gambling as gambling. Correct. Kawawa naman yung mga gamers dyan. Yeah. Diba? Kailangan mo pa explain yung industry mo na hindi naman talaga kailangan. Yeah. Diba? So on that note, I just wanted to end on sharing na parang I hope you keep doing what it is that you're doing. Yeah. And I hope more people get inspiration from people like you and people who speak out to speak out more. Yeah. Kasi I think in the absence talaga, ako tinamaan talaga ako nung sinabi ni Chinky Rai. We interviewed Chinky Tan. And ang ganda nung sinabi niya talaga, yung two sins, yung commission and omission. And talagang tumatak talaga sa akin yun. And yung statement niya na for good men to do nothing, doon daw nagsasucceed talaga ang evil. And I think in this day and age of social media, where we're all blessed to have a platform where we can speak out, where we have the platform to stand up for issues that we believe in, I think, kumbaga, it's inherent and called upon us to do so. Yeah. Diba? Parang yung narinig ko rin yan yung sa Mind Valley. Parang every post na hindi mo nilabas is one person na hindi mo na-reach. Yun, sinakto mo yan. So imagine mo na lang lahat ng na-reach mong tao sa paglaban mo sa gambling. Yeah. And sana mas maraming taong are better for it. Yeah. So that said, plug your social platforms. Yep. So, hi, I'm Mervin. So, yun nga. Follow my socials at mervink.com. At mervink.com. At mervink on Instagram. Yun, nagpo-post ako mga pictures doon. My Facebook is Mervin K. Oliveros. Yun, can follow me there also. I am also a life coach. So, minsan may mga mapupulot kayo sa akin ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay. So, yun lang. So if you guys want life coaching, make sure to check out Mervin. I'm sure, yes, kita nyo naman dito sa conversation namin na marami siyang maituturo sa inyo sa buhay. Mervin, brother, maraming salamat. Thank you for having me.